Yung mga GMOs kasi, nagpo-produce rin yan, yung mga company na nagpo-produce ng mga chemical fertilizers and pesticides, no? In fact, yung ibang klase ng GMO, yung seed na bibilin mo, halimbawa ng GMO na mais, ang bibilin mo ring chemical na gagamitin mo doon, dapat doon rin sa same particular company. Halimbawa, kung si Company A nagpo-produce ng genetically modified corn, para mabuhay yung corn na yon or para mapigilan mo yung pagdami ng damo, bibilin mo rin yung particular chemical na yun doon sa Company A. So it's really profit-driven. Aha. Okay. So, okay lang naman yung profit-driven, no? Pero kailangan sustainable din, no? In other words. Okay. Meron tayong mga comments, text, reactions from our viewers kung saan-saan. This one is from Ferdy Passion. Ferdy Passion of Natfil Group. Ewan ko kung familiar ka dito sa Natfil. Pero Ferdy Passion says, FTI, ito yung food terminal FTI was established to lower the price of food. The railways from La Union and Bicol were connected to FTI. The successive yellow presidents, si Cory, tsaka itong kanyang uniko iho, from 86 up to now, not only killed PNR, Philippine National Railways, but sold FTI to be made into malls. We are a mall economy dependent on imports, which are mostly smuggled, like rice, onions, meat, etc. So, ayun, that's from Ferdy Passion. So, apparently, hindi siya naniniwala na naging tuwid yung ating daan. Any comments on that? Gaya nga ng sinabi ko kanina, symptomatic yan na maraming factors. Hindi lang naman yan yung simple thing na gumamit ka ng maling teknolohiya, pero nagkapatong-patong na yan. Okay. This one from No Name. Again, No Name. Pero we wish that you text at least your first name and where you're from, no? That's our gauge. Anyway, several ways to improve our self-sufficiency in food production had been suggested, but foremost among it is appointing the right personality to the Secretary of DA, Agriculture, which is somebody from UPLB, College of Agriculture. The last time UPCA graduate was appointed to the position was in 1963. Gregorio Panganiban. Are these people no longer qualified to solve our food problem? Okay. Siguro mga taga-UP ito. Ikaw ba taga-UP ka, Daniel? Nung first year, lumipat ako sa UST. Okay. So, mistisong taga-UP, mistisong taga-UST. Okay. Itong yung mga suggestion nyo on how to enhance productivity but still being kind to the surroundings, ito bang mensahe na ito mahirap iparating sa ating typical na farmer? Dahil kasi siyempre, lalo na yung mga small farmers yan, minsan kapit sa patalim, kung ano narinig nila, na ito, budburan mo lang ng ganyan, doble ang ani mo. Siyempre, maiintindihan mo rin kung bakit, kumbaga, nagpapaka-practical lang sila based on kung ano yung nababalitaan nila. So, paano, how do you spread the message? At kaninong trabaho yan? Ito ba, DA ang may trabaho niyan? Sino ba? Actually, hindi naman siya talaga mahirap kung titingnan natin, gaya ng sinabi ko, ang Greenpeace ay campaigning organization. Ang access namin para makausap yung mga communities and farmers is ibang NGOs rin. And kung titingnan mo yung current programs ng gobyerno, doon nakaangkla yung mga ginagawa rin ng mga magsasaka. So kung merong enough provisions ang mga governments natin, local governments, para sa organic agriculture, doon pumupunta yung mga farmers. And I could cite good examples in Negros, in Mindoro. Sa Negros, pag sinabing organic agriculture, mainstream na yan hindi yan yung katulad dito sa Maynila na pag sinabing organic agriculture, niche market, mahal yan. Pero doon sa Negros, you can have a very good organic meal for 30 pesos. Halimbawa, ang goal kasi ng Negros talaga, ma-achieve yung food security through organic agriculture. At nagagawa na nila yon. Okay, isa pang text from No Name na naman, pero from Mindanao ito. Pero sana kahit na ihabol nyo yung text nyo dahil medyo interesting at meron kayong detalye no, sa sinasabi nyo. So magandang diskusyon. Papasagot natin kay Daniel. No? No Name from Mindanao. Ang organic napakaganda sa atin.
pero subok na dito sa amin, sa Mindanao, hindi ka aangat sa buhay dahil kukunti lang ang ani. Ang punto dito, kung aani ka ng 120 sacks per hectare, wala kang tubo dahil tama lang yan sa gastos. Pero kung gagamit ka ng synthetic fertilizer, aani tayo ng mas malaki, aabot ng 230 sacks, no, or kabans. No name from Mindanao yan. Okay, so medyo salungat yan sa ito experience siguro sa agriculture industry itong yung texter natin. Okay, anong reaction mo diyan? Una siguro baka ang ginagamit niyang fertilizer ay talagang galing dun sa mga agrochemical companies, no. Siguro dapat ang tingnan niya, subukan niyang gumamit ng mga organic fertilizers naman. Saka siya magsalita kung nagwo-work na o hindi. Kasi ano ba yan? Organic fertilizer? Depende, iba-iba. Merong indigenous microorganisms na ginagamit para mas mabilis ma-digest yung mga iba't ibang materials na natural like agricultural waste, pwedeng kitchen waste, etc. Hindi lang naman limited yung organic fertilizer sa tain ng manok or manure, no? Ang dami-daming posibilidad na pwedeng gamitin. Tas yung system of rice intensification is a good example kung paano mapapataas yung ani sa palay na hindi ka gumagamit ng mga synthetic fertilizers. With all due respect, kung ganun yung karanasan niya, siguro nga sa kanya hindi pa niya nakita very specific to. paraan. So I guess he or she knows what he's talking about, no? Anyway, ito naman, pabor sa iyo, from Ballesta ba to? Ballesta from South Cotabato. Okay, binabati naman natin ang ating mga televiewers from South Cotabato. Apare hanggang hulo tayo dito. Anyway, the best farming in the world is only best land preparation. Okay, land preparation. In Ilonggo, Talauma. I agree with Sir Daniel. Aking farming dito, no synchronization, no herbicide, no pesticide spraying, no inorganic, only foliar. At top dressing can harvest 7 to 9 tons. Siguro 7 to 9 tons to per hectare, no? Of rice. Okay, reaction dito kay Ballesta ng South Cotabato. Actually, yung sinasabi niya na paraan ng pagpaparami ng yield, yung gaya ng sinabi ko, kailangan mong tingnan yung buong farming practice mo eh. Kasi nga, nasanay na tayo dun sa current na mga tinuro sa atin na ang drivers ay, siyempre, may mga interest na bentahan ka ng chemical. Sasabihin sa'yo, gaya nga ng sinabi mo, gamitin mo tong variety ko ng rice, gamitan mo rin ng fertilizer ko na to, tataas ang ani mo. Pero saan ka ba makakakuha ng mga, yung, kumbaga, generic, hindi genetic, kundi generic, yung mga unbranded na bigas? At meron pa ba niyan? Marami na. For example, yung isang organisasyon, yung Masipag, na katulong namin mag-push ng sustainable agriculture. Nagte-train sila ng mga farmers na mag-develop ng sarili nilang rice varieties. Kung lumibot ka sa ibang mga lugar like Visayas and Mindanao siguro, or some parts of Luzon like Nueva Ecija, kung titignan mo sa palengke, hindi yan dinorado, hindi yan sinandoming. Minsan, Masipag rice, something, Masipag rice. Ito, farmers... Pero hindi naman kayo kontra dun sa mga dinorado tsaka yung mga... Hindi. Kasi actually, traditional rice varieties yan. Okay. At gaya nga ng sinabi ko, bukod yung mga hybrids, kagaya yung mga nakikita ko, Jasponica, Misponica, Japonica. O Japonica, ano ba yun? Actually, hindi pa nga yan hybrid eh. Kasi pag hybrid rice... Pero okay yan, ayos lang yan. Ito yung mga rice varieties na... Medyo may kamahalan yan, pero manamis-namis daw. Okay. Anyway, mukhang talagang... mukhang marami nagtatanong or nagko-comments. Ito naman, tayo, sinisignalan na tayo dito 5 minutes, so kailangan pasadahan natin ng isang mabilis. No name again, no? Pero anyway, nahihiya yata sa'yo doon yan. Most of the small farmers are affected because the increases of inputs and buying price of palay wasn't increased by the government since, or hasn't been increased by the government since 2000. So, medyo economic issue yan. Pero, baka meron kang komento dyan. Actually, yung sinabi mo nga kanina na nag-i-import tayo ng bigas,
minsan yun na nakakapagtaka eh. Umaapaw yung mga grain storage ng mga farmers. Ayaw kasi nila magbenta dahil mura binibili yung palay nila. Tapos minsan, mas mura pa yung imported na bigas. So, luging-lugi mga magsasaka natin. Imbes na matulungan sila ng gobyerno para mabenta yung produce, walang enough support rin doon sa agricultural systems natin. Okay. Dito sa amin, mga expert farmers namin dito, meron harvest lang na 2 to 5 tons only. Reason, gusto ng government natin makakuha lang ng taxes sa mga agricultural dealers. Okay. Ano ba ang standard? Ano ba ang yardstick natin sa production? Let's talk about rice per hectare. Ilang kaban ba ang tons ba? Tons ba ang ating sukatan dyan? Normally tons eh. Tons. Oo. So what's a good production volume? It's somewhere between 6 to 10 as far as I know. 6 to 10. So kung 6 At or least. 7 sa'yo, ayos na yung mo, medyo... Saka affected yan pa rin nung variety na tinatanim mo eh. Hindi lang naman sa inputs yan. Ano ba yung suggestion nyo ng mga magaganda? Yung mga traditional rice varieties talaga na farmers yung nagbe-breed. For example, sa rice terraces, tingnan mo. Yung variety doon, yun ang tinatanim nila since time immemorial. In other words, gusto akma doon sa klima doon. Akma sa klima, akma sa kondisyon. Hindi yung pipilit mo isang variety na binread somewhere else tapos pag tinanim mo sa iyo, dahil iba yung climatic condition, iba yung soil quality. Maninibago. Maninibago. Okay. From Romulo Fajardo. Romulo Fajardo says, GMO for small farmers is a failure. Example is corn farming using GMO. Baon sa utang ang mga magsasaka, ang kumikita lang ay mga seed companies at negosyante lang. Anyway, ang small farmers, negosyante rin. So, kailangan siguro turuan lang sila na to be more prolific, more productive, and to use the right technology. Na hindi rin naman nagbo-boomerang sa kanila. Hindi lang yun siguro, pero kundi yung gobyerno natin should actually stay away from, promoting GMOs and supporting Ang these gobyerno ba technologies. ngayon ay nagpo-promote ng GMOs? May policy kasi since Aquino's time, President Cory Aquino. Okay. Yung policy on biotechnology. May statement tayo doon. Pero very broad naman ang biotechnology. Hindi lang GMO yan eh. Even ecological agriculture can be a form of biotechnology. Okay. Meron tayong last 2 questions. Pagkatapos, babay na tayo. Anyway, Ren of Tuguegarao City. Okay, binabati ko ang ating mga viewers dyan sa Tuguegarao City. A few weeks ago, nandyan ako. Anyway, just to visit. Taga dyan ng mami ko. At taga Tuguegarao. Okay, taga Tuguegarao. North. Okay. Ren of Tuguegarao says, the return to organic is good. I remember the past, ang bango ng palay sa bukid. Hindi na ba mabango, Daniel, ang palay sa bukid ngayon? Mas amoy chemical yata dahil sa excessive use ng mga pesticides and fertilizers eh. Pero siguro, depende rin sa variety kasi may mga aromatic varieties tayo Ganun ng din rice. pala ang palay, no? Parang dilag din, parang kababaihan pag masyadong maraming chemicals, nag-iibang amoy. Okay. No offense sa ating mga ma-fashion dyan. Anyway, Ferdy Passion ulit. Sabi, Azola was extensively used before Cory and it lowered significantly our import of fertilizer. Alam ko, itong Azola na to, I remember that from the Marcos time. No? At parang ano yun, makikita mo yun sa tubig, no? Floating siya around. No? Cory abolished Azola and sold our own Philfos to foreigners. Kasi lahat yata ng good or bad na Marcos project nung panahon ni Cory, lahat yan bad, no? So, that's a fact. Okay, so itong Azola ba na to, pwede bang buhayin ito? Well, it's part of the systems na pwede mong i-adapt. Pag-aralan Kasi ulit. Nitrogen fixing siya eh. So nakakatulong siyang magkaroon ng nitrogen yung lupa uli. Okay, very briefly, babay na tayo, Daniel, sa parting shots mo. Sa Greenpeace po, naniniwala kami na ang future ng agriculture natin ay hindi dapat nakabase sa paggamit ng mga synthetic chemicals and fertilizers, and we should do
ecological agriculture. Tapos dun sa mga naniniwala na hindi natin kailangan ng golden rice and other GMOs, pwede silang pumunta sa Greenpeace website, www.greenpeace.org.ph. Tapos meron kaming online action against golden rice, yung standupforyourrice.org.